Okay, good morning. Kahapon ng part ito sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Ito i-share ko sa inyo tungkol sa interview niya kay Department Secretary ng Public Works and Highways na si Bunuan. So, i-share ko lang sa inyo kung base sa hearing sa Senado, lumalabas na ang budget natin para sa flood control ay 1 billion para sa buong bansa. Ang budget ng 2024 budget ng DPWH ay umabot sa 556 billion. Yun ang inallocate natin para sa flood control na mga gagawin nila. Okay? So, napakalaking budget yan, pero bakit marami pa rin tayong problema? Okay, so lumalabas nga lumalabas sa Senate hearing nung kamakailan na hindi yung mga local control ginawa ng mga lokal, yung sa mga towns or mga LGUs, hindi nagsama-sama. So, parang okay ka dito, pero pagdating doon sa kabila, may problema doon dahil hindi tuloy-tuloy, no? So, walang master plan kung tuusin. So, saan ba itong master plan na to? Ito, problema yan. Kung ganun kalaking project, hindi yan nagagawa ng 3 taon lang. It should have started long before, and it is part na dyan ano bang ginawa nitong previous administration regarding flood control. Hindi mo pwedeng isisisi sa present government about how to control the flooding situation in our country, because big projects as that cannot be finished in 2 years, 3 years. No, it will be, bilong magdig ka. How long will it take? Taon ang bibilangin yan. So, kung ngayon nag-start pa lang tayo, how we are trying to analyze what happened, what causes the problem, why is it that we still encounter this problem when in fact a big budget is being provided for that to solve this problem. So, hindi natin pwedeng, para sa akin, hindi natin isisi kay Presidente Marcos dahil the problem rooted from before his presidency, di ba? Okay, so ano sabi? According to DPWH got over 90 billion in 2020, 101 billion in 2021, 128 billion in 2022, 182 billion in 2023, and 244 billion this year. So, 2024. Over the past 5 years, the fund allotted to the flood management program have comprised about 20% of the entire budget allocated to the DPWH annually, with the percentage increasing to nearly 20% of the DPWH budget in 2024. In stark contrast to the progressive increase in the DPWH budget for the flood management program, the program's actual budget utilization rate has been on an alarming downward trend. So, pababa. So, meaning, hindi na maximize ang paggamit ng budget na allocated for that. So, bakit ganun? Diba? Pero kahit na hindi naubos, pero still, ang ginamit nating budget para dyan, ang ginastos ng gobyerno everyday para sa flood control ay 1 billion. Hindi bababa sa 1 billion. Look at that. That's a very big amount. Okay. So, ang problema dito sa yung flood control. Kunyari, mag-dredging, maghuhukay ka sa mga sinasabing river basin, yung saan papunta yan. Mahirap
doon kasi papasok ang corruption kasi mahirap kasi ang spending niyan is gaano kalalim na, gaano kalawak na ang napalalim mo. It's difficult to measure the depth, no? Kung nakalalim kasi pagka nakahukay ka na, umulan, bababaw na naman yon. So, pwede mong sabihin na ganun nakalalim ang naghukay nyo, mubabaw lang dahil lumakas ang ulan na naman. So, doon papasok ang corruption. So, yun ang iniiwasan ni Presidente Marcos na mag-dredging kasi nga madali mapasukan ng corruption sa ganung pamamaraan. Okay, kaya mas gusto niya na magkaroon ng yung doon kukuha, may areang kukunin na o gagawin na doon maipon yung tubig. Okay? So, pakinggan natin ang katwiran ni ang sinasabi ng ating Department Secretary of Public Works and Highways. Medyo lang doon sa bandang dulo nitong interview, nasabi ni Jose Clear na merong refrigerator na nandoon sa creek, no? Refrigerator o kung ano mang mga tinapon ng mga nakatira. So isa pa yan sa problema natin, no? At sa talagang mga analysis kung anong naging dahilan nung bakit madumi ang ilog, bakit ayun talagang mga settlers sa gilid-gilid ng no offense meant, no, sa mga nakatira dyan, pero doon talaga nagagaling yung kung bakit marami ang dumi na nasa kailugan natin. Okay, so isa pa yung problema na dapat ma-solve. Dapat may nadinig ako na dapat wala nang magtitira sa gilid na yan, pero hindi naman nangyayari, ano. So bakit ba hindi nangyayari? Maraming kadahilanan. Okay, so pag-usapan na lang natin sa iba pa pagkakataon. Okay, so for this time, let's hear the voice of our Department Secretary of Public Works and Highways. Region 8 and Region 9, ito yung mga naka-experience ng mga effect ng habagat. At of course, dito sa Northern Luzon, ito yung typhoon Hussein. So, from July 17 up to kanina, I think we have reported actually a total of 41 effects ng ito, habagat, na nagkaroon ng mga road closures, especially sa national roads. Pero ang magandang balita naman dito, yung national primary roads natin like Manila North Road at Maharlika, from Cagayan all the way to Zamboanga had been open all the time. At saka itong Cagayan Valley Road natin from Tuguegarao all the way to Manila. Bukas naman, wala tayong aberya dito sa national primary roads natin. Ang nakita namin na naapektuhan actually dito sa mga phenomenon na ito are mostly yung secondary and tertiary roads. Of course, nung Monday, of course, dito sa nagkaroon tayo ng flooding maraming parte ng Metro Manila. But as of today, we have all these national roads that we have reported, na 41, 33 of them have already been rendered passable at meron pang 8 na talagang minomonitor pa namin na meron pang tubig baha. Pero napapansin namin na medyo mabilis naman yung pag-subside na ng baha dahil hindi naman masyadong maralakas yung ulan. So yun po ang natin. We hope that by today, lahat yung remaining 8 road sections will be passable. Isa po sa Cordillera, of course, itong sinasabi natin sa Cordillera, yung Cannon Road, for safety reason, we have to render it close to general traffic muna until such time na yung itong phenomenon ng habagat at saka yung effect ng dumarating na typhoon, hindi po namin pinabubuksan. So we are recommending ng mga papunta ng Baguio, gamitin muna po yung Marcos Highway at saka Nagilian Road for the time being. Dito naman sa NCR, medyo, I think the only problem na nakikita namin dito is dito sa Taft Avenue, but it's receding well. Pangasinan, ganun din po. At there are 2 road sections dito sa Region 3, in Bataan and Tarlac. Actually, that's receding na rin po yung mga flood waters po natin.
So ito po yung situation natin ngayon, and we continue to monitor po on a hourly basis, periodically, na nagre-report po sa amin yung mga ating mga regional offices all over the country para malaman po natin kung ano yung situation natin sa ating mga lansangan. At may share po naman natin sa general public kung ano po yung kailangan nilang gawain. Sa Metro Manila po, I think nasabi na natin na it has been a phenomenon yung again, yung downpour natin, kaya nagkaroon tayo ng malawakan pagbaha ulit sa Metro Manila. Notwithstanding that marami pa rin po yung ginagawa ng DPWH at saka Metropolitan Development Authority na ginagawa para maibsan po natin yung mga ganitong pagkakataon na nababaha ang Metro Manila. So, ito po, yung report po namin for the time being, and we continue to monitor po kung ano yung sa lahat ng regions throughout the country po. Yes, sir. Ang tanong po dito ni Harley Valbuena ng PTV, ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects? Kung may nagawa, may ginagawa pa, may mga kinukumpuni, at kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po. Yes, I think that's a good point. Actually, mula po nung nagsimula po tayo dito, nung mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025, ako'y nire-report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. At sa kasalukuyan, meron pa tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. At meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Ito po yung, this is a combination po yung mga minor flood control projects at saka yung mga malalaking projects in the 18 major river basins of the country. And I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin, providing immediate relief. But I think sabi nga ng ating Pangulo, hindi lang po naman yung engineering solution ang dapat natin tingnan, kundi po yung it has to be done cohesively at collaboratively with the other agencies kasi may mga environmental issues. Kasi napapansin po namin, yung mga lalong-lalo na yung mga tertiary rivers natin, silted na po yung, mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya halos during summer season, natatapakan mo na po yung riverbed natin. Kaya ito po yung pinagtutuunan din namin ng pansin sa DPWH na kailangan po natin ma-dredge, ma-desil para yung carrying capacity ng mga rivers natin. Nabanggit mo kanina, Yusek Claire, actually yung pag-ipon ng tubig baha at flood waters. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo na kahit na pati doon sa mga flood, integrate po namin ngayon sa kautosan nating Pangulo yung pag-ipon ng tubig baha. So gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply, at saka po ano-ano man, kaysa sa yung dumadali lang yung tubig baha papunta sa dagat. Yan sabi ng ating Presidente. So, noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin flood control projects, in-integrate po namin ito yung mga river basin program po namin sa lahat ng flood control projects natin ngayon, Yusek Claire. Yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po.
ng Vice Presidente. Well, anyway, Sec Manny, ang tanong dito, ngayon na iulat nyo na po na marami na po kayo nagawa patungkol po sa flood control projects natin. Paano nyo po masasabi sa ating mga taong bayan, isiguruhin po natin, i-assure po natin sila na itong mga pondo na ibibigay para sa flood control projects ay nagagamit po ng tama? Ito po yung kailangan po natin, full responsibility ng Department of Public Works and Highways na po yung mga pondo po na ilalagay, lalo-lalo sa flood control projects, technically, effectively being implemented ng department para dun sa inaasahan natin ng impact na pag-prevent ng flooding, especially in low-lying areas po, nagagampanan. Marami naman pong nagsasabi na po, nagpapasalamat sa atin na marami na pong biyaya na naidulot yung mga flood control projects natin. Of course, marami pa po kasi yung mga other areas that we need to attend to na kasalukuyan po under this administration ni Presidente na kailangan pa rin po nating pagpuunan ng pansin. Lalong-lalo na po at sinasabi natin na itong mga climate change phenomenon, kailangan ni-revisit na po namin yung mga technical parameters namin kung paano namin tugunan itong climate change phenomenon. Kaya nga, nung mga nakalipas na mga taon, ang ginagamit po namin na design parameters namin ay yung mga anywhere between 15 to 25 return period. Technical po ito, pero ngayon po, hindi na po namin pwedeng siguro yun ang gagamitin namin kasi ginagamit na po namin ngayon dito mga 50 years return period o kaya yung mga lalaking river basins, 100-year return period na po yung ginagamit namin under this administration po. Kaya technically, we are coping up with yung requirements po para matugunan po din natin itong climate change phenomenon po. Yes, tama po. Yan din po sinabi kanina ni Engineer Christopher dahil nga itong 3 araw na nagkula ng Bagyong Krising ay parang umabot ito sa equivalent to 1 month na ulan na ibinuhos. At talaga ito'y magdudulot ng pagbaha. Pero ang maganda po yata malita rito, Secretary Manny, ay mas mabilis naman pong humupa ang tubig dahil sa mga flood control projects po ng administrasyon natin. Tama po. I think especially in Metro Manila, po ang DPWH, tinutulungan po namin ng MMDA na kukumpunihin po yung mga lumang pumping stations na po sila to increase their discharge capacities. Mga 32 pumping stations po are under upgrading at matatapos po namin ito by next year na po lahat yung 32 primary pumping stations po in Metro Manila. Para sa tingin po namin, mas mabilis po, mas malaki po yung discharge capacities po nito. Having said that anyway, kailangan din po natin siguro pagtuunan ng pansin po yung ibang rason kung bakit nagkakabaha pa rin, lalong-lalo na yung waste management at saka yung mga kababayan natin na nandun sa may mga gilid-gilid ng mga esteros po, ayun ang dating natin pagtuunan din pansin. Tama po kayo, Secretary Manny, sana ay magkatulong-tulungan po talaga lahat. Considering na may nakita nga po ang MMDA na sofa at ref sa creek na nakakahadlang para dumaloy ng tuloy-tuloy ang tubig. So, yun po. Tama po. Tama po yung si Claire. Actually, makakabuo ka ng isang bahay. Actually, pagkadating doon sa may mga pumping stations natin, kasi nandun doon lahat yung sangkap sa isang bahay. Actually, pagka dumaloy ng mga ganong pagbahay. Maraming salamat, Secretary Bonoan. Baka meron po kayo nais ipahayag sa ating mga kababayan patungkol po sa ating mga proyekto ng DPWH. Well, asahan po ninyo at sa ating instructions po ng ating Presidente, kailangan po pagtutugunan po ng pansin ang DPWH, lalo po yung vulnerable areas dito sa lahat ng dapat ng Pilipinas para matulungan po natin na IPSAN kung paano man lang may within this administration kung paano namin matulungan at naibsan lang po yung mga problems for flooding in many areas. Ito po yung mga priorities that the President wants to
pagbutuon ng pansin ng DPWH. So makaasa po kayo na ito yung gagawin po namin. Maraming salamat, Secretary Manny Bonoan, at maraming salamat po kay Engineer Christopher Perez ng DOST Pag-asa.